Naunawang napangiti si Lynette. Tumango siya. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko pala kayang malayo sa kanya ng matagal. Uuwi na ako sa kanya. Panay ang pag-agos ng mga luha niya. Umiiyak siyang may ngiti sa mukha. Aalis na ako, Lynette. Tumayo siya upang tunguhin ang silid kung saan naroroon ang personal na mga gamit niya. Pero bigla na lang bumaliktad ang sikmura niya. Nasusuka siya. Ang malapit na lababo ang kanyang napagbalingan. Hey! Si Lynette na panay ang ginawang paghagod sa likuran niya. Okay ka lang ba? Okay na. Okay na ako. Pilit ang naging pagiti niya. Umayo siya ng tayo habang panay ang pagpahid ng bimpos sa bibig niya at sa namamawis na noo. Kinuha yun ni Lynette mula sa drawer. Si Lynette ay may kung anong gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Dito ka lang ha. May bibili lang ako. Huwag ka munang umalis. Ilang minuto ding nawala ang kaibigan. Hindi na niya naituloy ang pagkain. Tinakpan na lang niya ang mga iyon at naupo sa sofa. Isinandal niya ang ulo sa sandalan at pumikit. Umiikot kasi ang pakiramdam niya. Janine. Nakabalik niya ito. May bit-bit na supot ng mercury drugs. Para saan ito? Takang tanong niya nang ibigay nito ang 3 PD kits. Dinatnan ka na ba? Parang mas lalong umiikot ang mundo niya sa tanong na iyon. Dinatnan? Natutop niya ang noo. Kailan ba ang huling beses na gumamit siya ng sanitary pads? Diyos ko, bakit ba nawala sa utak niya iyon? Kahit ang sariling period ay hindi niya na nabigyang pansin. Kaagad siyang pumasok sa banyo at pinataka ng ihi ang 3 magkakaibang PT kits. Habang hinihintay ang resulta ay kabado siyang nakaupo sa kubeta. Ano na? Si Lynette man ay tensyonada din. Ikaw nang tumingin, Lynette. Hindi niya magawang titigan ng mga test kits. Kinakabahan siya. Naghahalo ang mga emosyon sa dibdib niya. Excitement, takot. Janine, positive. Tumulo ang luha niya. She dreamed of this. Ngayon ay nagkatotoo na ang pangarap niya. All the more na kailangan niya makauwi kay Harvey. Lynette, pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Tinawagan niya si Harvey. Nasa bahay ang cellphone niya. Memoryado naman niya ang numero nito. Walang sumasagot, Lynette. Subukan mo ulit. Ringtone lang ang naririnig niya sa sumunod na mga tawag. Wala talaga. Mag-message ka na lang. Nagtipa siya ng mensahe. Harvey, buntis ako. Sorry't iniwan kita. Uuwi na ako. Uuwi na kami ni baby. Hintayin mo kami. Habang nagtitipa ay walang patida sa pag-agos sa mga luha niya. Si Lynette na ang kumuha ng bag niya sa itaas. Ito na ang naghanap ng taxi sa labas. Mag-iingat ka ha? Habang lula ng taxi ay kay dami naglalaro sa isipan niya. Kapag nagkaharap sila ni Harvey, hihingi siya ng tawad. Hindi na siya aalis tabi nito. Makikinig na siya dito. Hindi niya paiirali ng immaturity. Miss na niya ito. Harvey, hintayin mo lang ako. Magiging buo na tayo mag-anak. Ngunit kung bakit kailan nagmamadali siya na makauwi ay saka pa nananadya ang traffic. Manong, wala na ba talaga tayong iuusad pa? Kating-kati na siyang makarating sa bahay at ibalita ang magandang balita kay Harvey. Mabilis ang mga kilos na bumaba siya ng hagdanan at lumabas. Naganap ng taxi at nagpahatid sa bahay ni Harvey. Palapit na siya sa gate nang matanaw sa loob ang pulang sasakyan, kabuntot ng kay Harvey. Kilala niya ang sasakyang iyon. Megan. Si Megan ang may-ari ng kotse. Otomatikong lumukob sa dibdib niya ang di mawaring kaba at takot. Hindi pa man ay nangingilid na ang mga luha niya. Bakit nandito si Megan sa 10 oras ng gabi? Mag-alas 8 na. What more could they do? Ayaw niya ng mga nakikinikinitang senaryo sa kanyang utak. Hinamig niya ang sarili. Nagtungo siya sa pedestrian gate gamit ang sariling susi at binuksan niya iyon. Kapansin-pansin ang dilim sa kabahayan at ang tanging nakabukas na ilaw ay ang nagmumula sa mga lamppost. Wala na rin iyong mga tauhan ni Harvey na pakalat-kalat sa loob. Habang naglalakad papasok ng kabahayan ay mas tumitindi ang kaba niya. Hindi niya maunawaan. Walang tao sa library. Otomatikong napatingala siya sa gawing hagdanan. Nasaan ba kasi si Nina? Tinalunton niya ang hagdanan hanggang sa narating niya ang tapat ng silid nila. Dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura. She had never known this much pain until she saw in her naked eyes Harvey and Megan
making love on top of their bed. Harvey, I love you. Si Megan na hinahalikan si Harvey sa leeg nito. Nakapatong ito kay Harvey at wala na itong pang-itaas na damit. Si Harvey naman ay panay ang ginagawang pag-ungol. Nagugustuhan ang bawat paghagod ng bibig at palad ni Megan sa kahubdan nito. They are making love on their own bed. Akala niya'y ubos na ang mga luha niya pero may natitira pa rin pala. Bumalong ang masasaganang luha habang natutuloy siya sa kinatatayuan. She couldn't move. Pakiramdam niya kasi ay niyayanig ang mundo niya. Yes, galit siya kay Harvey ngunit mas nangingibabaw sa puso niya ngayon at buong pagkatao ang sobrang sakit at pait sa dibdib na dulot ng nasaksihan. Hindi niya nakaya ang mga nakikita. Ang tanging gusto niya lang ay ang lumayo at pakawalan ang kinikimkim na mga luha. Nasaan na yung mga I love you, Harvey? Para sa yung mga luha mo habang nagmamakaawang huwag kitang iwan. Yung sabing bibigyan ako ng space pero di lalayuan. Ngayon niya higit na napatunayan how dispensable she is. Kay dali niyang napalitan. 3 araw pa lang siyang nawala at si Harvey naglulunoy na sa kamunduhan kasama ang ibang babae. Mas nasemento ang hinanakit niya sa lalaki. Demonyo. Napalingon si Megan sa kanya. Nagtama ang mga mata nila pero wala ni katiting na remorse sa mukha nito. Wala kang karapatan sa anak ko. Hindi ka karapat-dapat na maging ama niya. Hawak ang dibdib na napaatras siya. Malabo ang mga matang bumaba siya ng hagdanan. Janine, ang ahas na babae sinundan pa talaga siya hanggang dito sa labas. Suot pa ang polo ni Harvey. Mas nakakapingas lang ng kalooban. Ni hindi man lang nagawang bumaba ni Harvey. I am so sorry na nasa ganitong paraan mo kami nakita ni Harvey, Janine. Pinahid niya ang luha at hinarap ang babae. You don't need to explain. Alam ko naman din ang lugar ko sa buhay ni Harvey. Simula noon pa man. I apologize for everything. I apologize na napaniwala kanyang kasal nga kayo. Ano ba ang alam mo? I know everything. Right from the start. Masahol pa sa napaglaruan ang pakiramdam niya. Mas lumalim lalo ang hinanakit niya kay Harvey. While she was so sincere in showing him love, pagpapanggap lang pala ang lahat para dito. Worst, baka pinagtatawanan siya ng dalawa kapag nakatalikod siya. Ang tanga-tanga niya. I hate to see you cry, Janine, but truth must be told. Kaya ako nang gumawa ng paraan para malaman mo ang totoo. So, ikaw ang nag-text sa akin? Yes. Harvey found it hard to tell you up front. Tama na, please. Itinaas niya ang kanang palad, tanda ng pagpapahinto dito sa anumang sasabihin, saka humakbang hanggang sa makaabot sa gate. Nakalukip-kip siya habang naglalakad habang panay sa pagpatak ng mga luha. Sa imahinasyon ay ang patuloy na paglalaro ng naabutang eksena. Bakit mas masakit pa ito sa pagpepeke ni Harvey ng kasal nila? Libong punyal ang pakiramdam niya, ang tumatama sa kanyang puso. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Sa unahan ay may papalapit na taxi. Pinara niya iyon at nagpahatid sa bahay ni Lynette ngunit ilang metro pa lang ang nababagtas ng sakyan nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang mainit na likidong nananalaytay sa kanyang binti. Kinapa niya iyon. Bumalot sa mga daliri niya ang kulay pulang likido. No, gustong kumuwala sa lalamunan niya ngunit... Mama! Ang huling nasambit niya bago siya nawala ng malay tao. Sinisikap niyang huwag mawala ng ulirat. Nilalabanan niyang pilit ang pagbagsak ng mga talukap. Para sa'yo, baby. Lalaban si nanay. Namalaya na lang ni Janine ang biglang pag-iingay sa kanyang paligid. May kung kaninong mga boses. Baby ko. Mas kumirot pa ang pakiramdam niya. Naulinigan na lang niya ang pagbilis ng takbo ng sakyan. Iniinda niya ang sakit. Naroroong napapapikit siya ngunit sinikap niya ang maging alerto ang isip. Hindi pwedeng mawala ang anak niya. Naramdaman niya umangat ang kanyang katawan sa ere. Parang may bumubuhat sa kanya. Nurse, may babaeng nakunan. Nakunan? Hindi. Nais kumawala ng sigaw sa lalamunan niya pero nangihina siya. Nag-aagaw na ang kanyang diwa.
Bago tuluyang pumikit ang mga mata ay naramdaman niya ang paglapat ng likuran sa matigas na higaan. May kung sino-sinong nagsasalita, but all those noise were incoherent. Iisa lang ang nangingibabaw sa kanyang puso. Yun ay ang galit para kay Harvey. Hindi kita mapapatawad, Harvey. Total darkness. Maliwalas ang paligid. Napakaaya ng panahon. The sun, peeping in the horizon, is a promise of a good day. Katamtaman lamig lang ang dumadampi sa balat niya. Ang sweater na kanina isinuot, ipinampatong niya sa kanyang uniforme ay hinubad pa niya. Always summer sa isip-isip niya. Napangiti si Janine habang nakatingala sa bughaw na kalangitan. A promise of a new day. Ilang metro pa ay minaobra na niya ang company car na minamaneho niya. The usual space na nakalaan sa kanilang mga empleyado. Tinanggal niya ang seatbelt na nakakabit sa katawan. Tsinag muna sa salamin kung maayos na ba ang itsura niya. Okay pa naman ang matte nude lipstick na gamit niya. Pulbo at lipstick at kung paminsan-minsan ay nagmamaskara. Ang lampas balikat na buhok na nakasanayan na niyang nakalugay lang sa kanyang balikat ay bahagya niya lang pinadaanan ng mga daliri at sinuklay. Ang dating itim at unat na buhok ay wavy na ngayon at brunette na rin ang kulay. Katuwaan ni Lynette na naibigan niya rin naman. A change won't hurt. Change. Mabait siyang napangiti sa katagang iyon. Humugod siya ng malalim na hangin. Pinulot ang handbag niya at lumabas na nga ng sakyan. Sinusian muna niya iyon bago kampanteng naglakad patungo sa entrance ng pinagtatrabahuhang kumpanya. Well, at least, it created a beautiful rhythm to this lovely morning. Good morning, ma'am. Magalang na bati ng Indianong gwardya sa kanya. Gumanti siya ng pagbati at nagtuloy na nga sa kinaroroonan ng eye scanner para sa attendance niya. Kasunod ay ang pagtawid ng maalwang hallway kung saan may nakalatag na mga leather sofa. Nagsisilbi na rin iyong waiting lounge ng mga kliyente ng kumpanya nila. Nagtuloy siya sa locker room ng mga empleyado upang ideposito ang mga personal na gamit. Kasunod ay ang pagpunta sa sanitation room. Matapos masigurong well sanitized na ang mga palad niya, ay hinugot niya ang coat at ipinatong sa kanyang bestida. Sa araw na ito ay naka-civilian clothing lang siya. Hindi na naman siya magtatagal dito. May tatapusin lang siya bago ang napipintong pagliban niya sa trabaho ng isang linggo. Iilan lang silang empleyado dito. Mostly ay research ang ina-undergo nila. Nagkakandak sila ng test sa mga food and beverage items na ilalabas sa merkado. Sila ang naghahanap ng tamang timpla at packaging na din. Sa tasting room ay nadaanan niya ang ilan ng mga kasamahan na inihahanda ang mga sample food items na sasalang sa taste test ngayong araw. Kumuwi pa ang isang kasamahan nang matanaw siya mula sa glass wall. Minutes later ay absorbed na siya sa sariling trabaho. Maingat na inililista ni Janine sa record sheet ang resulta ng test na isinagawa ng kumpanya nila tungkol sa produkto. Data iyon ng mga feedbacks ng mga taong subject sa experiment ng isang beverage product. Iba-ibang resulta ng naturang test, depende sa preference ng mga kasali. Meticulous ang naturang trabaho. Kinailangan ng precision at iba yung pag-iingat. Dito nakilala ang Singaporean firm na pinagtatrabahuhan niya sa loob ng 4 na taon. Hayes Food Laboratory and Research Center, HFRC, conducts researches and tests to different products from different clients. Tinutulungan ng kumpanya nila ang paghahanap ng tamang lasa at component ng bawat food product ng alinmang kliyente nila. Siya, bilang in charge ng research department, sa kanya huling napupunta ang lahat ng resulta ng experiment. Katulong si Lynette na siyang main nutritionist ng kumpanya ay sinasummarize nila ang resulta. Once she was done, she entered the result in the database system. Bahala na ang ibang departamento sa nakalap na resulta ng food test. Nakakaaliw din ang trabaho nila ni Lynette para lang ding naglalaro. Maingat yung sininop ang mga gamit. Eksaktong 4:00 na. Under time siya ngayon at may kailangan pa siyang asikasuhin. Ang pinakamahalaga niyang kliyente. Hey, Janine, going home already? Caleb was standing right beside her. Ang gwapong mukha nito ay napintahan kaagad ng matamis na ngiti pagkakita sa kanya.
Hindi siya ipinanganak kahapon upang hindi maunawaan ang mga kinikilos ng mamang ito, lalo na ang pangingislap ng mga mata. Ginantihan niya ito ng matamis na ngiti pagkatapos ay itunuloy ang pagtatapat ng mga mata sa biometric eye scanner. Yes, I need to be home by now. Maliit niya itong initian. So, I gotta go? Can I walk you through the carport? Sandali niyang napapaisip at napapatangin sa ibang kasamahan na sa kanila nakatutok ang pansin. They are an item. Ang laging akusa ng mga ito sa kanila. Wala namang mawawala kung pagbibigyan niya ito. Okay. Mas umangat ang gilid ng mga labi ni Caleb. Magkagapay silang naglalakad patungo sa kinapaparadahan ng sakyan niya. Courtesy of course ng kumpanya. Si Caleb pa ang nagbitbit ng bag niya. Palihim niyang inoobserbahan ng mabait na chemist. He is tall, handsome, kasi nga may lahing Indiano at Inchik. Matalino at higit sa lahat ubod ng bait. He is a boyfriend or husband material. Madalas nga siyang binibiro ni Lynette na sunggaban niya na ang panliligaw nito. The question is, handa na ba siyang pumasok sa isa pang relasyon? Kapag dumadating sa puntong tinatanong niya ang sarili, iisa kaagad ang nangyayari. All those pains would immediately resurface. The bottom line is, she has not yet fully moved on. Thank you, Caleb. Ipinagbukas pa siya nito ng pintuan at inalalayang makasampa sa kotse. Kasalukuyan na niyang kinakabit ang seatbelt nang dumukwang ito sa nakabukas na bintana. Janine. Hawak na niya ang susi ng kotse at nakaamba na iyon na susian, ngunit hinintay niya ang sasabihin ni Caleb. Nag-aatubili itong sabihin ang nilalaman ng utak. Naisuklay pa sa makapal na buhok ang palad. Caleb is one hell of a nerdy but sexy fella. Napakiti siya sa inasal nito. Yes, I'll have dinner with you when I get back. Umawang ang bibig ng lalaki. Nahihirapang maniwala na sa loob ng 2 taong pangungulit nito ay ngayon pa talaga siya papayag. Dinner lang naman, walang masama. Pagbabayad utang na loob na rin sa mga naitulong nito sa kanila ni Lynette noong bagong salta pa lang sila sa Singapore. Ito lang naman ang lagi nilang tanungan at takbuhan kapag hindi sila sigurado sa trabaho. No more backing out? Somehow, kailangan niyang simulang mabuhay muli nang hindi iniisip ang nakaraan. 5 taon na rin at ayaw niyang patuloy na hilahin ng mga alaala sa kabanatang iyon ng buhay niya. No more backing out. She drove away. Sa bintana ng minamanehong kotse ay tanaw pa niya ang binatang sumusuntok sa ere. Napangiti siya. Well, getting to know you more is not a bad idea. Hindi siya nagmamadali. Nakikipagkaibigan lang. Ilang sandali pa'y itinuunan niya ang pansin sa kalsada. Up until today, namamangha pa rin siya sa ganda at linis ng Singapore. Driving her was a treat. Hanggang sa narating niya ang destinasyon, ang paborito nilang pasyalan, ang Gardens by the Bay. Naganap siya ng mapapagparka ng sakyan at sinusiyan iyon at lumabas. Coming here and wandering her eyes around is a treat. Napakaganda ng Singapore sa lahat ng aspeto. Ang pinakagusto niya dito ay ang pagiging progresibo ng pamumuhay at pagiging disiplinado ng mga tao. Bago naglakad sa pavement papasok ng Gardens by the Bay, ay tinanaw niya muna sa unahan ng landmark ng Singapore, ang Marina Bay Sands. Minsan na rin silang nakatuntong doon ni Lynette nang itreat ng malaking kliyente ang mga tauhan ng tanggapan nila. Inilibot niya ang paningin sa palibot ng Marina Bay kung saan siya naroroon. Naalaw siyang titigan ang mga taong walang patumanggang kumukuha ng larawan sa paligid. Singapore has been too good for her. For them. Kasalukuyan na siya naglalakad sa pathway habang nakasalansan sa tenga ang phone niya habang hawak sa kaliwa ang bag niya. Nasaan na kayo? Si Lynette ang kausap niya. Sunundan niya ang direksyong ibinigay nito. Ang usual spot nila kapag namamasyal sila sa Gardens by the Bay, ang area kung saan tanaw nila ang Marina Hotel. Sa wakas ay nakita niya ang mga hinahanap. Nakangiting kumuway kaagad ito at sinanyasan siyang lumapit sa mga ito. But what made her smile even more is the sight of that lovely angel who is looking right at her. May maaliwalas na bukas na muka at magandang ngiti kasabay ng walang humpay na pagkaway sa kanya. And she couldn't help but widely smile at her. Namiss niya ito kaagad. Her solace, her soul risen for living. Both her strength and weakness, the love of her life, her angel, her little Addison, Preston, Reyes, her little girl. Mama!
5 years ago, she almost lost her child. Narinig niya ang sinabing iyon ng doktor, pero ang buong kamalayan niya ay tila tumakas sa kanya. Ang mga mata niya ay nakapako lamang sa white ceiling ng ospital. I suggest, doblihin ang pag-iingat sa kanya. Masala ng kanyang pagbubuntis. May irareseta akong mga gamot at isa na doon ay ang pampakapit kay baby. Make sure, susundin ang lahat ng tagubilin ko. I will make sure of that, Doc. Thanks a lot. Kay Lynette na nakikipag-usap ang doktor, walang matinong sagot na makuha sa kanya. Hey, Janine. The moment na gagapin ni Lynette ang palad niya ay malaya namang kumuwala at naglanda sa pisngi niya ang mga naipong luha. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob at hinanakit kay Harvey. Gusto kong lumayo, Lynette. Yung malayong malayo. Tulungan mo ako, please. Hindi malaman ni Lynette kung paano pagagaanin ang pakiramdam niya. Ang tanging nagawa lang nito ay ang hawakan ng palad niya ng mahigpit. Sa amin ka na muna sa Bulacan. Mas mabuti doon at maalagaan ka ni Nanay Martha. Delikado ang pagbubuntis mo eh. Sabi ng doktor dapat bedridden ka daw. Kaya for now magpahinga ka na lang muna. Tatawagan ko lang si Nanay. Pagod ang katawan, isip at puso niya. Hahayaan niya muna ang kaibigan na magdesisyon para sa kanya. Sa ginawa niya ay nabuhay ang imaheng iyon. Bunsod ng muling pagpatak ng luha niya, pinahid niya ang mga luha. Huli na ito. Huling bes na akong iiyak ng dahil sa'yo. End of flashback. Mama! Nakasubsob na pala at lahat ang anak niya sa bawang niya nang hindi niya namamalayan. Naglalakad na naman paurong ang memorya niya. A memory that gave her the most precious gift, best owed by God. I love you. Panay ang halik niya sa ngayon kalong ng anak at niyakap ito ng buong higpit. Addie has been her saving grace. Mahirap man ang pinagdaanan niya nang ipinagbuntis ito pero ito din ang nagbigay sa kanya ng dahilan para piliting labanan ang lungkot. Look, what Ninang got me, Mama? Buong tuwang itinaas ni Addie ang hawak na ice cream at laruan. Oh, this looks nice. Nilangon niya ang kaibigan. Lynn, masyado mo yatang ni-spoil ang inaanak mo. Nagpapauto ka kaagad. Mamaya, yung buong Marina Sands na ang hilingin niyan sa'yo. Natatawang naupo si Lynette sa tabi niya habang kinandong at pinupog ng halik sa pisngi ang anak na hindi magkamayaw sa pagpapak sa pagkain. Couldn't help it. Tsaka, yung anak mo naman, kahit sobra-sobra nating minamahal, mabait pa rin. Parang ikaw lang. Akalain mo ba na ibinigay ang buong chocolate niya doon sa batang umiiyak? Really, baby? You did that? Yes, Mama. Kawawa naman yung baby. Mabait talaga ang Addie niya. Sinisigurado niyang lalaki mabait ang anak niya. Madalas ngang tanong ng ilan kung paano niya raw ginagawa ito. Sa kabila ng pagiging busy sa trabaho niya ay nagagawa niya pa rin maging isang mabuting magulang kay Addie. So, nakapag-file ka na ba ng leave? Yes. Nandito ang kopya ko. Tinaas niya ang transparent folder para makita ng kaibigan at saka hinubad ang coat. Suot pa din niya ang uniforme sa pinagtatrabahuang kumpanya. By the way, Ranji asked if he could date you. Lynette's eyes rolled upon hearing the name of that Indian boy. Actually, he is an adult at hindi lang basta adult. Isa itong microbiologist at kasamahan nila sa pinagtatrabahuhan. Hindi lingid ang pagkakagusto nito sa kaibigan. Kumalukip-kip si Lynette at nanulis ang nguso. Minsan tuloy ay naaalala niya si Nina dito, lalo na at mas bata din ito sa kanya. May nabuhay na pananabik sa puso niya. Kumusta na kaya ang batang iyon? Kumusta na kaya ang Louisiana? She missed them. Sana sinabi mong may boyfriend na ako. Napukaw ang muling pag-iisip niya. Iniabot ni Lynette sa kanya ang snack food at tinanggap niya naman iyon. Alin, yung imaginary boyfriend mo? Ayaw nito mag-asawa hanggang hindi nakakapagtapos si Joey, bunso nitong kapatid. Nagoyo na itong subukan ang dating app pero ayaw nito. No much, lagi nitong katwiran. Pero sa tingin niya, factor ang tatay nito at ang mga nangyayari sa paligid kaya ayaw nito. Isa na siya doon. Mabait yung Ranji ha? Sinimulan na niyang kainin ang curry puff na iniabot ni Lynette. Curry puff na naman? Anya matapos ang isang kagat habang pinapahiran naman ang pawis sa noo ni Baby Addie. Mama, punta ko doon. Sa kabilang bench ang tinuturo ni Addie. Okay,
Pero dyan ka lang ha. Huwag masyadong lalayo. Habang nag-uusap sila ni Lynette ay hindi niya hinihiwalayan ng titig ang anak. Nilalaro nito ang paboritong teddy bear na regalo ni Lynette noong nakaraan. Para lang itong empenyada ni nanay ah. Exactly. Nahuhumsik ako kaya yan ang binili ko. Brought me back home. Tumaan ang lungkot sa mga mata nito. Ilang taon na din silang hindi umuwi ng Pilipinas at ngayong pansamantala silang aalis, nangungulila ang best friend niya. Pareho silang napatutok sa unahan. Mula sa kinaroroonan nila ay tanaw ang Marina Sands. Mas paborito nilang tumambay dito dahil peaceful at hindi gaanong crowded. Plus, they get to see the beauty of the harbor from afar. Basta, pagbalik mo dito, lutong bahay lang talaga ni nanay ang gusto kong pasalubong. Oo ba? Pupunuin ko ang luggage ko. Tsaka, bisitahin mo na rin yung lote na sinasabi ng friend ko ha. Pinag-iipunan nila ni Lynette ang pagsisimula ng negosyo nila. Oras na umuwi sila ng Pilipinas. For now, may pambili na sila ng lupa. Ilang taon simula ngayon ay pareho silang uuwi, baon ang mga kaalaman at karanasan na maaari nilang gamitin sa ipupundar na kabuhayan. Kumusta naman si Dr. Caleb? She smiled. Hoy, anong ngiti na iyan ha? Tudyo nito na tinusok pa ang gilid ng daliri nito. I agreed to dinner. Napatakip ng bibig si Lynette at napahugis ang bibig. Don't get me wrong. 2 taon na rin akong kinukulit noon. Dinner lang naman. No feelings involved. Yet, makahulugan siyang tinitigan ng kaibigan. Saka ito napatingin sa naglalarong si Adi, 2 metro mula sa kanila. Moving on na ba talaga yan? Maybe. Binuntutan niya ng kibit ng balikat ang sinabi. Maybe. Ibig sabihin, hindi sigurado. Lynette, Adi is always my priority. Pinabibigyan ko lang si Dr. Caleb. Itinaas ng kaibigan ang 2 palad. I have no further argument. Your Honor, alam ko namang you're always logical. Nakataas pa ang isang palad nito. By the way, pwede mo namang iwanan dito si Adi pansamantala. She stopped munching. Tuwid na tinitigan si Lynette. Alam mo namang hindi ako mapapakali kapag nalalayo sa akin si Adi, di ba? Kapag nasa trabaho nga siya at naiiwan ang bata sa Pinay na kapitbahay nila, kapag wala din si Lynette, ay hindi siya mapakali. Paano kung magkikita kayo? Nagdaan ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila. Ano naman? Matatag at pabaliwala niyang turan kapag kuwan. Pero aaminin niya may kunting kaba sa dibdib niya. Ang buro lang ng Tito Clarence ang pakay niya. Imposibleng magkikita sila ng lalaking iyon. Kung hindi pa niya nabasa sa balita ang pagkamatay ni Tito Clarence ay hindi siya mapapauwi ng biglaan sa Pilipinas. And speaking of Harvey, sa galit nito sa mga alkala kahit siguro ang sumilip sa kabaong ni Tito Clarence ay hindi nito gagawin. At ano naman kung naroroon nga ito? 5 years had already gone by. She believes matapang niya itong haharapin kung sakasakali. Nagbago na siya. Hindi na siya ang dating Janine na mahina at utu-uto, madaling paikutin. She had become more independent. Sabi nga ni Lynette, she changed a lot. Ngayon nga ay gumagamit na din siya ng cosmetics kahit papaano. Kahit sa pananamit ay may kaibahan na. Paano pag nagkita kayo? O pag nakita noon sa Adi? Yun ang pinakamalaking worry niya. But the fact still remains, hindi niya maaaring itago ng habang buhay ang anak niya sa ama nito, gaano man kalaki ang hinanakit niya rito. Mag-4 na taon na rin sila dito sa Singapore. Ilang taong wala siyang balita sa mga Alcala at mga San Martin. Ilang buwan siyang tumira sa Bulacan, sa lugar ni Lynette at doon na nga nagsilang kay Adi. Ilang buwan lang si Adi nang sumunod siya kay Lynette sa Singapore. May magandang employment package ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Lynette at highly recommended siya. Nagkataong priority ng boss ang mga Pinoy workers noon. Ito ang naging daan para mapadpad siya sa estrangherong bansang ito. Personal pa silang sinundong mga bagong Filipino employees lula ng chartered plane. The rest was history. Since then, Singapore became a home. Handa ka na ba makita siya? Pinatatag siya ng pagkakataon ng mga masasakit na pagsubok at higit sa lahat, pinatatag siya ng anghel niya. Hindi naman namin kailangan na magkita. Yet, it didn't answer my question. Handa. Kulang sa tatag ang boses niya at hindi may tatatwa ang takot na gumapang sa puso niya. Nilapitan niya ang anak at buong suyong niyakap at pinupog ng halik. Why, Mama? Wala.
Gusto ko lang ikis si Mama. Ano't ano man ang nangyari noon, may isang magandang pangyayari naman ang naging bunga. Ang mahal na mahal niyang anak.